Okay, dadako po tayo ngayon sa ating pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. At alam po natin na ang Ebanghelyo po ng ating Panginoon o Word of God o Scriptures ay napakahalaga, no, sa bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Tayo po bang lahat ay mananampalataya po ng Diyos? Amen. Amen. Okay? Of course, sapagkat kaya tayo narito, dahil tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya tayo narito upang sambahin yung ating Diyos na buhay. Okay? Now, dito po tayo ngayon mag-aralan sa aklat po ng Romans chapter 6 sa binasa natin kanina. But hindi po lahat ay atin pong isa-isahin sapagkat mahaba po ito. Dito lamang po tayo kukuha sa pinakahuling sinabi po ni Pablo sa Book of Romans chapter 6 verse 23, no? At bago natin basahin, guys, ko pong alamin po natin, ito po ang background ng Book of Romans. At ang Book of Romans po ay walang duda, ito po ay sinulat po ni Pablo sa church ng Roma na kung saan po ay, sa church po ng Roma ay marami pong mga local churches po roon. No? Sa isang lugar, meron pong mga local churches at napakahalaga na ito po ay tagubilin at paalaala po, no, ni Pablo ang tungkol po, of course, sa ating Panginoon. The Book of Romans is the most powerful theology of history in the Bible, no? Talaga hong kung ating babasahin ang Book of Romans, makikita talaga natin yung pagka-Diyos ng ating Diyos. Makita talaga natin kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon sa pagitan po ng biyaya ng ating Diyos. Makita ho natin ang tunay at totoo na pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? At sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon, dapat po ang masunod ay ang sinasabi po ni Lord. Amen? Hindi po pwede na masunod yung gusto ng tao. Dapat, lagi ko po sinasabi na ang pagsamba, dapat ang gusto po ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nakasulat na dito. Ano pong gagawin natin? No? Anong gagawin natin dahil nakasulat na? Atin na lang i-apply, no, sa ating mga buhay. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Ngayon, dito po tayo ngayon sa Romans chapter 6 verse 23. Sabi ho dito, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Okay? So, dito tayo ngayon mag-concentrate sa tinatawag po na the gift of God. The gift of God. Okay? Sa wikang Tagalog, ano po bang gift? Kaloob, no? Regalo, bigay ng ating Panginoon. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng gift. Okay? Pero tandaan po natin, yung pagbigay po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ito po ay walang kondisyon. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng anumang mga bagay dahil tayo ay pangit o maganda. Hindi tayo binigyan ng Diyos dahil tayo ay mahirap o mayaman. No? Walang kondisyon ang binigay po ng Diyos sa atin. Okay? Kaya dapat ang isang namumuno sa church, dapat mamuno lang siya na walang kondisyon sa Diyos. Tama po? No? Ano po ibig ko sabihin? Kasi po, ay maraming mga ngaral ngayon, mga pastor, no, ay ayaw magpastor kapag ka walang
allowance. Di ba? Walang ibigay. Tama po? Ang kadalasan na sinasabi, paano na ang pamilya ko? Kapatid, mahina po ba ang Diyos natin? Tapos sasabihin ng pastor, God will provide. Diba? Pero ang totoo niyan, mga kapatid, mahina ang kanyang pananampalataya sa Lord. Dahil kung malakas ang pananampalataya sa Lord, dapat ang pagtawag ng Diyos sa iyo, walang kondisyon yan. Hindi ka naghahanap ng anumang mga bagay para ka magpastor. Kaya nakakalungkot po, mga kapatid. No? Napakarami po, mga minamahal. Ang talamak na po sa ating mundo na ganun pong kalakaran. No, nakakalungkot, mga kapatid. Kaya, ganun din sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, nagbigay sa atin, nagkaloob sa atin, na wala din pong kondisyon. Amen? Walang kondisyon ang ating Panginoon. Okay? Kaya, meron pong 8 bagay na nais ko pong ibabatid sa inyo about the gift of God. Ano po ba yun? Dapat maintindihan natin yung kaloob ng ating Panginoon. Ano ba ang ibinigay ng Diyos sa atin? No? At dapat meron tayong kaisipan, ano bang binigay ng Diyos sa akin? Sino pa ba ang binigyan ng ating Panginoon? Ito ba saan ang gagaling ito ang binigay ng ating Panginoon? Di ba? So mahalaga po na maintindihan po natin yung kaloob ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat, no, ilang araw na lang, magsiselebrate na naman yung tinatawag po na Holy Week o Semana Santa. No? Okay? At uso na naman ngayon yung pinakulo. Naririnig niyo po ba? Sinakulo. Okay? So, salamat sa Diyos kasi nadidinig niyo ako. Sinakulo. Hindi ho pinakulo. Okay? O hindi din po yan pakulo. Dapat. No? So, uso na naman po yun. Ginagaya nila ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, no? Sa kwentuhan namin ni Nanay kanina, may mga istasyon na pinupuntahan, no? Ang bawat mga Kristiyano daw, no? At naniniwala ko sa Biblia, wala hong istasyon na tinuturo. Amen? Naniniwala pa ako, pagka pumunta ka sa Maynila, maraming istasyon. Istasyon ng MRT, di ba? Istasyon ng bus, maraming istasyon doon. Pero yung tungkol sa pananampalataya, wala pong istasyon na tinuturo po yung ating Panginoon. No, tungkol po sa Semana Santa nila, yung paniniwala nila at pamahiin. Tingnan niyo po Una, bawal masugatan kapag ka Biyernes Santo. Hindi daw yan gagaling. Diba? Naranasan niyo po ba noon? Ako sa mother ko, naranasan ko po yan. Okay? O, bawal daw yun. Kaya bawal kang gumawa. Kaya tuwang-tuwa yung mga bata. No? Bawal din kumain ng karne. Okay? So, ano pang binabawal? Yung mga pamahiin ngayon. Okay? Ano pa po? Bawal din bumiyahe ng Biyernes Santo. Baka kasi takaw disgrasya yan. Okay? Bawal din. Kaya tingnan niyo po, pagka Biyernes ng Santo nila, mabuti pa yung araw, may Santo, no? Okay? Biyernes Santo. Tingnan niyo po. Kaya tingnan niyo po yung paligid, yung kasada. Wala pong halos dumadaan na mga sasakyan. Kasi po, yun ang kanilang paniniwala. Sino ang nagtanim sa kanilang puso at sa kanilang isip? Yung mga nauna sa atin dito. Yung mga Kastila during the time. Amen po? Mga Kastila during the time. Okay? Mas pinaniwalaan pa ng Kastila kaysa salita ng Diyos. Okay? Ano pa? Bawal maligo ng Biyernes Santo. Kahit man nangangamoy ka dyan, bawal talaga maligo, no? Dahil daw ang sabi nila, katwiran nila, patay daw ang Diyos. Di ba? Patay daw ang Diyos, mga kapatid. Patay daw ang ating Hesus Kristo. Di ba nabuhay na yon? Ba't patay pa rin hanggang ngayon? Buhay na yun eh. Di ba? Tingnan niyo
niyo po, ang ating Panginoon Jesucristo, pinanganak, tinatawag na birth. Anong sunod? Death. Anong sunod? Burial. Anong sunod? Resurrection. Yung apat na ito na ginawa ng Panginoon, naganap na po ba o hindi pa naganap? Naganap na po. Ginawa na po yan ang ating Panginoon. Kaya hindi na po kailangan gawin pa ng tao na magpapako sa cross na katulad sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon sa John, it is finished. Tapos na ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Amen po? Tapos na po, mga kapatid. Hindi yung gagawin pa lang. Pero tingnan niyo po, mga kapatid. No? Araw lang ng Biyernes sila ay hindi makabisyo. Dahil sila ay nagpapako sa krus. Dahil sila ay kasama doon sa sinapulo. Diba? Bawal daw yun ng Biyernes. Pero pagkatapos noon, pagdating po ng Lunes, ano po ang nangyari sa pinako? Ganon pa rin po ang ginagawa. Walang pagbabago sa buhay. Amen? Bakit po? Kasi mali ang sistema, mali ang katuruan, mali ang ginagawa tungkol po sa kanilang buhay spiritual. Okay? Ang pagkaalam ko, ang matindi na sinakulo, yung sa Pampanga. Di ba? Okay? Ginagastusan po yun. Di po ba? Talaga hong matindi po yung kanilang mga ginagawa. Ang iba naman, naghahampas-hampas dito sa likod. Di ba? Ang iba naman, totoo talaga. Ang iba naman, dugo ng baboy. You see? Alam mo ba yung gumagawa noon, walang tiwala sa ating Panginoon. Amen po? Kasi kung ikaw mismo ay may tiwala sa Diyos, bakit mo pagawin ang ginawa ng Diyos? Amen po? Kaya nga tayo ay nandito na ngayon dahil po tayo po ay isa sa tinubos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po yung 8 yun, mga kapatid? Okay? Ano po yun? Ang 8 yun. Okay? So bago natin talakayin yung 8 ito, meron pa palang isa sa pamahiin. Ano po yun? Okay? Pagdating ng Sunday, pag umulan, ano pong ginagawa ng marami? Sinasahod. Yung tinatawag nila na Easter Sunday. No? Sinasahod nila Aling Easter, yung ulan, dahil anong paniniwala? Yung ulan daw na yan ay holy water. Diba? Kaya tingnan nyo po, pagka nagbabasbas ng ginagawa, wiwisik-wisik. Okay? Winiwisik-wisik. Tandaan po natin, mga kapatid, ang water, wala po yung kapangyarihan. Amen? Sino makapangyarihan? Yung Diyos. Amen po? Hindi yung gawa ng tao makapangyarihan, kundi ang gawa ng Diyos. Kaya salamat sa Lord dahil tayo ay pinalaya na roon ng ating Panginoon. No? Sabi pa ng iba, hindi pastor, ako ay sarado, kandado. Hindi nila alam ang susi sa Diyos. Kaya silang susian ng Panginoon para sila makalaya sa mali at hindi totoo na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaso nga lang, ang pagsusi po ng Panginoon, meron po yung katakdaan si Lord. Amen po? Okay? So, now, dadako tayo ngayon sa 8 bagay tungkol po sa the gift of God. Number 1, dapat po nating malaman, the author of the gift, no other than our God the Father. Ang author, ang may-ari ng kaloob. So alamin muna natin, ano bang kaloob? Ang kaloob sa atin, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun po ang kaloob sa atin, mga kapatid. Ang author nito, walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Basahin po natin. Sa aklat po ng Titus, mga kapatid. Tito, no? Titus, tsaga-tsaga po tayo sapagkat ito po ang katotohanan ng ating Panginoon. Okay?
Titus chapter 1, verse 2. Sabi dito, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Tingnan niyo po, mga kapatid. Malinaw nang sabi po ni Apostol Pablo sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Okay? Na ang Diyos na hindi maaring magsinungaling ang nangako bago pa ang daigdig ay nagsimula. Ang kaligtasan pala, kapatid, pinangako na po ito ng Diyos before the foundation of the world. Bago pa nagsimula yung mundo, wala pa po tayo, nakaplano na po sa Diyos. Amen po? Because of the foreknowledge of our God. Basahin po natin, mga kapatid, sa aklat po ng 1 Peter chapter 1, verse 2. Anong sabi dito? Elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Tingnan niyo po, mga minamahal, no? Ang kaligtasan pong ito ay ang author po nito walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya ano pa po ang sabi dito sa Titus chapter 1 verse 2? Meron po ditong tatlong katanungan. Number 1, what did He promise? Ano po ang kanyang pinangako, mga kapatid? Sa Titus chapter 1 verse 2, di po ba ang pinangako ni Lord? Ano po yon? Eternal life. Kanino niya pinangako? To whom did He promise? To the sheep, to the elect. Amen? Okay? Number 3, when did He promise? Kailan niya pinangako? Before the world began. Malinaw po, mga kapatid. Okay? Kaya ano pa po sabi dito sa 1 John, chapter 5, verse 11, no? Basahin natin ang 1 John, mga kapatid. 1 John chapter 5, verse 11, sabi dito, and this is the record that God hath given to us eternal life. Tingnan nyo, sino daw nagbigay sa atin ng eternal life? Ang Diyos. Di po ba? And this life is in His Son. O, tingnan nyo po, ang nagbigay pala sa atin ng buhay na walang hanggan ay ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ang kaligtasang eternal, hindi po yan binibigay ng pastor. Amen? Hindi ho. Dahil ang pastor, niligtas lang din po ng Diyos. Hindi po siya co-savior ni Lord. Amen po? Hindi niya pwedeng diktahan ng isang tao, tanggapin mo na si Kristo para ka maligtas. Pagka hindi mo tanggapin, hindi ka ligtas. Sandali lang. Sino bang pastor? Ano bang pastor? Di ba tao rin? Amen po? Kaya ang nagligtas po sa atin, hindi ang pastor, ang Diyos. Ang nagligtas po sa atin. Kaya hindi pwedeng manduan ng pastor, yung tao, para maligtas. Hindi po pwede. Bakit? Ang nagliligtas po ang ating Diyos. Di ba? Tinatakot pa nga ang tao. Bahala ka. Basta pagka hindi mo tanggapin si Kristo, hindi ka maliligtas. Punta ka sa impyerno. Meron bang talatang ganon? Wala. Wala pong talatang ganon, mga kapatid. Ang Diyos lamang ang siyang nagligtas sa atin. Siya ang may gawa. Siya ang nagbigay. Siya ang nag-initiate para tayo maligtas. Amen po? Hindi po ang tao. Ang pastor, hindi po yan tagapaligtas. Ang pastor, tagapamahala ng
mga stewards po ng ating Panginoon. Amen po? Tagapamahala ng pastor sa church. Tagapagbahagi. No? Para malaman ng tao na ito pala ang paraan ng Diyos ng pagliligtas sa atin. Para malaman natin na ito pala ang tunay at totoong aral ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, kasi kung walang preacher, hindi natin malaman. Amen? Hindi natin marinig. Hindi natin makita ang katotohanan. Kaya may ginagamit po si Lord para makita ho natin na ang kaligtasan eternal ay gawa ng Diyos. Number one, the author of the gift, God the Father. Now, number two, the giver of the gift. No other than the Lord Jesus Christ. The giver of the gift. No? Siya po ang nagtubos sa atin, nagpakahirap para tayo tubusin, mga kapatid. Okay? So ano po sabi dito, mga minamahal? Sa aklat po ng John chapter 10. No, basahin po natin. John chapter 10 verse 28, no? Ano sabi ho dito? John chapter 10 verse 28, mga kapatid. Sabi po dito, Romans pala ito, no? John chapter 10. Okay? Tsaga-tsaga lang po tayo, mga kapatid, no? Sapagkat mahalaga po ang katotohanan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, sabi po ng ating Panginoon sa John chapter 8 verse 32, Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Shall make you free. John chapter 10 verse 28. Ang sabi dito, and I give unto them. No? Sino nagsasalita dito? Ang ating Yesu Kristo. Ang sabi niya, and I give unto them. Sinong them? Yung mga tupa ng Panginoon. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Hindi kailanman sila mapapahamak. Neither shall any man pluck them out of my hand. Diba, meron tinatawag na eternal security dito sa sinasabi ni Lord. No? Walang makakaagaw po sa kamay ng ating Panginoon. Ang alin? Ang kaligtasan, ang eternal life, ang buhay na walang hanggan, na kung saan po ang nagbigay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya sa kanyang kapanganakan, meron na pong sinasabi, mga kapatid, yung anghel ng ating Panginoon. Nung kanya nakausap, ito po, si Joseph at si Maria, mga kapatid. Matthew chapter 1 verse 21, ano sabi? And she shall bring forth. No? Sinong she? Si Maria. A son. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. No? Ang purpose po kung bakit pinanganak ating Yesu Kristo, kung bakit siya po ay namatay, kung bakit siya po ay inilibing, at kung bakit po siya ay nabuhay na magmuli. Because, para po sa atin mga minamahal. Para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sino daw ililigtas niya? Ang kanyang bayan, ang kanyang tao. Alam po natin na tayo po ay people of God. Amen? We are the people of God. We are the man of God. We are the servants of God. Amen po? We are the children of God. Yun po katawagan natin. We are the believers of our Lord Jesus Christ. Yun po mga katawagan natin, mga kapatid. We are the sheep of the shepherd. Tayo ang tupa
ng pastol, nagpapastol. Ang nagpapastol sa atin, ang ating Panginoon Kristo. Tayo ang mga tupa ng ating Panginoon. According to John chapter 10, no? Marami tayong mababasa doon tungkol po sa tupa ng ating Panginoon. Ngayon, nung tayo ay tinubos ng ating Yesu Kristo, tinubos po ba tayo ng ginto? Tinubos ba tayo ng pera? Tinubos ba tayo ng dollars? Tinubos ba tayo ng euro? Ano pa ang mga klaseng pera na matataas? Hindi po. Ano ang tinubos, ang pinagtubos sa atin? 1 Peter chapter 1 verse 18 up to verse 19. Sabi ho dito, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Verse 19. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Tayo pala tinubos, mga kapatid, ng ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Isa nga yan dyan ang tao. Didiktahan niya ang tao. Tatanggapin ang Diyos para maligtas. Wala ho sa Biblia ho yan, mga kapatid. Lagi nila sinasabi, John chapter 1 verse 12, pero hindi nila tiningnan pagdating ng 13. Kung sino ba yon ang mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, mga na-born of God. Amen? Mga na-born again po yun. No? Sa pagkilos po ng kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi po doon, we are not born of the flesh, we are not born of the blood, but born of God. Yun po ang sabi ni John, mga kapatid. Okay? So, number 2, the giver of the gift. No other than our Lord Jesus Christ. Now, number 3, the nature of the gift, of course, eternal life. Amen? Ang nature na kaloob ng Diyos, walang iba, walang hanggang buhay. Okay? So maraming mga ngarang ngayon, ang kanila pa rin pinaniniwalaan, gumawa ka lang ng mabuti, maligtas ka na. Ang kanilang pinaniniwalaan, sumamba ka lang, ligtas ka na. Ang kanilang pinaniniwalaan, magbigay ka lang, maligtas na yung kaluluwa sa impyerno. Mali! Kaya ka sumasamba sa Diyos, kaya ka naglilingkod sa Diyos, kaya mo sinusunod ang Diyos dahil bunga yan ang pagkaligtas ng Diyos sa iyo. Amen po? Dahil ang mga ginagawa natin sa Lord, mga bunga yan, mga ebidensya yan na tayo po ay ligtas na. Amen po? Malinaw na ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi natin pa Yesu Kristo, ang hindi sa Diyos, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang naglilingkod sa Diyos, siyempre anak ng Diyos. Amen po? Kung anak ka ng Diyos, ligtas ka na ba? Kung anak ka ng Diyos, ligtas na po ba? Ligtas na! Kaya nga anak ka na ng Diyos eh. Diba? So malinaw, mga kapatid, na ang binigay ng ating Panginoon, eternal life. No? The nature of the gift is eternal life. Kaya nga, anong sabi po doon, mga kapatid, sa ating paksa, sa ating binasa kanina, sa Romans chapter 6 verse 23, sabi doon ni Pablo, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. The nature of the gift is eternal life. Meron na ba tayo buhay ng walang hanggan? Mukha yatang
merong ayaw ng buhay na walang hanggan. Huwag nating ayawan ang buhay na walang hanggan kasi libre yan na binigay ni Lord. Amen po? Free grace of God. Libre po. Bakit libre? Kasi po ang gumawa ang ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Kaya tandaan po natin, ang buhay na walang hanggan natin dapat panghawakan natin sa buhay natin. Dapat ay iingatan natin sa buhay po natin. Okay? So, ano pa po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Basahin po natin ang 1 John chapter 5 verse 20. Okay? 1 John chapter 5 verse 20. Sabi po dito, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true. No, sabi ni John. Okay? And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Tingnan niyo po, sa mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, kapatid, malinaw, sinasabi po ng banal na kasulatan, sinasabi po ni John, this is the true God. Sinong tinutukoy niya? Ang ating Panginoon Kristo. Right? Ano pa? And eternal life. Bakit tinutukoy niya eternal life ang ating Panginoon Kristo? Kasi siya po ang gumanap. Amen? Siya ang gumawa para tayo magkaroon ng tinatawag na eternal life. So malinaw po yan, mga kapatid. Kaya ang tao walang bahagi sa kaligtasang eternal. Amen po? Ang tao may bahagi sa kaligtasang temporal. Amen po dito sa lupa. Dahil nasa lupa pa po tayo, pero ang kaligtasang eternal, wala hong bahagi ang tao. Ang may gawa noon ang Diyos. Amen po? Kasi hindi naman ikaw ang napako sa krus. Di ba? Oh. Meron nga mga leader ng simbahan, hindi napako sa krus. Inaangkin na sila ang Kristo. Anointed, Son of God. Nakakakilabo, tapos nagtatago ngayon. Anointed Son of God ka, nagtatago ka. Di ba? Dapat, syempre, anointed Son of God ka, dapat lahat na yan harapin mo. Di ba? Bakit nagtatago, natakot din? Dapat anointed Son of God, di natatakot ko yan. Di ba? So, malinaw po, mga batid. Alam niyo po ba, kaya ganon ang mga sinasabi na maraming mga aral because of money. Amen? Kaya huwag po tayo magpadaya, mga kapatid. No? Napakarami ngayon nadadaya. Okay? Dahil sa pera, dahil sa pangulimba. Ako po, hindi ako na natatakot na sabihin po ito sapagkat katotohanan naman po talaga, mga kapatid. Okay? Now, ano ba po? Number 4, the recipient of the gift. Sinners dead in trespasses and sins. Okay? Sino ang binigyan ni Lord ng eternal life? Yung dead. Sinners. Yung patay sa kasalanan. Amen po? Kaya salamat sa Lord dahil binuhay tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Na dati tayo patay dahil sa kasalanan. Sa ating naman ang kasalanan, yung tinatawag po na original sin, mula kay Adan at kay Eva, hanggang sa ating panahon ngayon. Salamat sa Diyos dahil tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Now, tandaan po natin, a dead person cannot receive. Totoo po ba yan? Hindi siya pwedeng tumanggap, patay eh.
Diba? Subukan nyo nga yung patay sa pisikal. Diba? Bigyan mo ng house and lot. Tatanggapin kaya? Nandun na siya sa kabaong? Hindi. Ganon din ang ating buhay spiritual. Dahil dati tayo mga patay, dahil sa ating kasalanan, sa harapan ng Panginoon. Tingnan niyo po, ang patay ba kayang manampalataya? A dead person cannot believe. A dead person cannot believe. Hindi siya panampalataya, hindi siya makapaniwala sa ating Panginoon dahil siya po ay patay. No? A dead person cannot resist, mga kapatid. A dead person cannot respond. Diba? Walang response po ang patay, spiritual. Amen po? Dahil po sa kasalanan na atin pong namana kay Adan at kay Eva. Ito pa po ang sinasabi ng maraming mga ngaral. Basta sumampalataya ka lang kay Kristo, maligtas ka na. Ang tanong, kaya ba sumampalataya ng patay? Hindi. Pastor, bakit nananampalataya tayo ngayon? Siyempre, dahil ang pananampalataya ay ebidensya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po? Yun po ay bunga. Yun po ay prueba ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Because faith is one of the fruit of the Spirit. Di po ba? Isa po siya sa bunga ng Espiritu ng Diyos. Kailan tayo nagkaroon ng faith? Mula ba nung pinanganak tayo, may faith na tayo? Wala. Bakit? Kasi, nung nagkaroon tayo ng faith, nung tayo po ay na-born again. Amen po? Meron din naman, mga nasa sinapupunan pa lang, binorn again na ng Espiritu ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban po yun. Diba? So, iba't ibang deal ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, ang pananampalataya mahalaga. Pero tandaan po natin, ang pananampalataya ay hindi po yan lisensya para ikaw ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan, kundi ito po ay bunga, ebidensya, prueba na tayo po ay merong buhay na walang hanggan. Yun po ang tamang aral, mga kapatid. Okay? So, ano pa po ba mga minamahal? Tinatawag din po tayong slaves. Di po ba? We are slaves of sin. A slave have no rights for his own. Totoo po ba yun? Wala siyang karapatan sa kanyang sarili dahil po siya ay slave. Ano po ba sa Tagalog ang slave? Alipin sa kasalanan. Tingnan niyo po mga batid. No freedom to choose. No, wala siyang kalayaan na mamili. Amen? Kasi po, slave po siya, alipin po siya. Tingnan niyo po mga alipin. No? Yung mga nakakulong. Di ba? Hindi pwede mamili nakakulong. Pwede ba sabihin nakakulong, ay, mag-ano ako, dito sa kulungan natin, ito ang gagawin ko. Hindi po pwede kasi merong protocol. Amen po? Ganon din po sa Lord. Sa buhay spiritual. No? All he need is life first before anything else. Lahat tayo kailangan muna ng buhay. Diba? Ang kalagayan nating patay para po mga kapatid ay tayo magkaroon ng tinatawag na willingness to hear the Word of God, sapagkat ang patay, ang natural man, hindi po talaga yan makikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Para sa Kanya, ang mga bagay na spiritual, kahangalan. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Tingnan niyo po.
Natural man, ito po yung tinatawag na patay dahil sa kasalanan. No? Ano pa pong sabi ho dito? Ituloy ho natin mga kapatid. For they are foolishness unto him. No? Sa kanya ay kamamangan yan. Ang mga bagay na espiritual. Sa kanya ang paglilingkod sa Diyos, walang kwenta yan. Sa kanya ang salita ng Diyos, walang kwenta yan. Sa kanya. Kasi po, nasa kalagayan pa siyang natural man. Amen po? Ano pa pong sabi dito? Neither can he know them because they are spiritually discerned. Tingnan niyo po. No? Malinaw po mga kapatid. Kaya po ang ligtas, talaga hong makikinig po yan ng salita po ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, anong sabi? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Yung mga naligtas pala para sa Kanya, ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, kapangyarihan niya ng Diyos. Amen? Pero sa mga hindi naligtas, sa mga napahamak, sa kanila kamang-mangan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay dinala ng Panginoon mula sa kadiliman, mula sa pagka-ignorante sa katotohanan ng salita ng Diyos at dinala tayo sa tama at totoong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya madalas ko po sinasabi, di bali nang umalis ka, ang pupuntahan mo tama. Huwag lang na umalis ka, galing sa tama, ang pupuntahan mo mali. Totoo po ba yun? Sapagkat tandaan po natin, ang bulag, kapwa, umaakay sa bulag. Okay, di ba? Ang resulta, kapag ka ang bulag, umaakay sa kapwa bulag. Halimbawa, bulag ako, Sister Agnes, bulag din. Halika dito, sweetheart. Dahil parehas bulag, ano mangyari? Uy! Di ba, mahulog ka? Madadapa ka. Bakit? Bulag ka eh. Bulag ka sa katotohanan. Di po ba? Kaya ang bulag sa katotohanan, mga kapatid, delikadong yan. Mapapahamak kayo dyan. Di po ba? Okay? Kaya marami ngayon mga bulag sa katotohanan. No? Pag pangaralan mo ng salita ng Diyos, kinukontra ang salita ng Diyos. Pagka kinukontra mo ang salita ng Diyos, kinukontra mo na rin ang Diyos. Amen po? Kasi salita ng Diyos ito, hindi po pwede na humiwalay ito sa Diyos. Ang Diyos at ang kanyang salita magkasama lagi yan. Amen po? Sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? So, the recipient of the gift, sinners dead in trespasses and sins. Okay? Next, mga kapatid. Number 5. The giving of the gift. Ano po ang pagbibigay sa kaloob? By works ba? By faith ba ang pagbigay ng gift sa atin? Di ba by grace? Amen po? Pag sabing grace, hindi ang tao may gawa. Pag sabing grace, ang may gawa ay ang Diyos. Amen po? Grace, biyaya ng Diyos yan. Tandaan natin mga kapatid, binibiyayaan lang po tayo ng Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon, mga Kristiyano ngayon na ang yayabang dahil akala nila, hawak nila ang kaligtasan. Hindi lamang mga miyembro, karamihan, mga pastor. Minsan sabihin pa ng pastor, kung hindi kita pinatanggap, di ka naman ligtas eh. Kaya ang pastor, bigyan mo ng sasakyan. Bigyan mo ng house and lot. Diba? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka naligtas. Di ba pinatanggap kita? Grabe, no? Parang siyang tagapagligtas, ha? Kasi pinatanggap niya ang tao. Tingnan niyo po, mga kapatid.
Nangyari po ba yan sa iba't ibang grupo? Marami hong nangyari yan, mga kapatid. Si nanay, nakikinig lang si Nanay Luz, pero alam ni Nanay Luz siya na mga nangyayari yan sa mga simbahan ngayon. Mula noon pa. Okay? So, malinaw po mga kapatid, hindi masama ang tumulong, hindi masama ang magbigay. Kung tayo naman ay tumulong at magbigay, tutulong dapat tayo sa tama. Amen po? Biro mo, tutulungan mo, mali ang paniniwala, mali ang pananampalataya. Saan mapupunta yun? Hindi ba sa bulsa lang? Tama po? Mali. Okay? So, ano ba bang sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid? Okay? The giving of the gift by grace. Kaya po tayo, hindi na po tayo sa ilalim ng batas. Basahin po natin, mga kapatid. Romans chapter 6. Okay? Romans chapter 6 verse 14. Anong sabi po dito? For sin shall not have dominion over you. Tingnan niyo po ha. For ye are not under the law, but under grace. Saan tayo under? Grace. Sa bagong tipan, under na tayo ng grace, hindi po under tayo ng law. Hindi tayo under ng lumang tipan, na bagamat naniniwala tayo sa lumang tipan, mga kapatid. Ang lumang tipan ay dapat natin paniniwalaan kasi yun po ang ating tinatawag po na pagsasalamin sa mga lingkod ng Diyos during the time, but we are now under grace, mga kapatid. Ang batas hindi na wala, pinagtibay pa nga, sabi ng Panginoon yung batas. Okay? Tandaan niyo po, yung 10 Commandments, di ba, meron 10 Commandments? Saan po binigay ng Diyos? At sino ang binigyan ng 10 Commandments? Si Moises, tama po? Si Moises, during the time, okay, nakasulat pa yon sa lapida. Na ang lapida na yon, bandang huli, nabasag. Dahil nagulat si Moises, pagbalik niya, galing sa Sinai. Pagbaba niya, aba, ang kanyang kapatid si Aaron, at saka yung mga Israelita, ang ginawa nila Diyos-Diyosan, mga ribulto na. Diba? Nagulat siya, nabasag. Pero hindi nangulugan, nawala ng 10 Commandments. Okay? So, ang ibig ko lamang sabihin mo mga kapatid, pagdating sa bagong tipan, yung 10 Commandments na yan, ilan na lang? Naging 2. Pero kung ugatin mo, nandun pa rin yung 10. Amen po? Hindi nawala. Manapay pinagtibay ng ating Panginoon. Okay? Kaya maraming mga tao na sabi nila, hindi naman kayo naniniwala sa batas eh. Diba? Hindi yun, naniniwala tayo. Kasi ang batas sa bagong tipan, pinagtibay pa lalo ng ating Panginoon. Di po ba? Ang problema, sa mga simbahan nila, merong 10 utos, pero ang unang utos, tinanggal. Anong unang utos? Huwag kayong magkaroon ng larawan o ribulto. Nakita ba natin yon sa mga 10 Commandments na nakalagay sa labas? Wala po, tinanggal nila. Kasi po, pag hindi nila tinanggal, madadali sila. Diba? Hindi tugma sa paniniwala ho nila. Okay? So, the giving of the gift by grace, irresistible. Pag sabi irresistible, hindi mapigilang biyaya po ng ating Panginoong Diyos. Now, basahin po natin Ephesians chapter 2 verse 5. Sabi ko dito, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Tingnan nyo
quickened us together with Christ. Binuhay tayong kasama ni Kristo. Anong kasunod? By grace, ye are saved. Tama. Kaya tayo ay naligtas dahil po sa biyaya ng Diyos. Hindi po dahil kay pastor, hindi dahil kay sister, hindi dahil kay brother. Naligtas tayo dahil po, mga kapatid, tandaan po natin sa biyaya po ng ating Diyos na buhay. Now, Romans chapter 3, verse 24. Sabi po ni Pablo, being justified freely by His grace. Tingnan niyo po, tayo daw ay binigyang katwiran na walang bayad. Free. Pag sabing free, walang bayad. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa katubusan na nakay Kristo Jesus. Sumalinaw po yan, mga kapatid. Okay? So, ang duty ng pastor to preach the gospel. Amen po? Hindi siya tagapagligtas, hindi siya co-savior ni Lord. Ang gawain ng pastor, ang duty po niya, ipangaral kung paano tayo iniligtas po ng Diyos. Amen? Ang banal na kasulatan, yung written word na tinatawag, ito po yun, ang Biblia, written word. No? Kung sa Greek word pa ay rema, written word, ito po ay informasyon. Amen? Sa mga ginawa ng ating Panginoong Kristo, informasyon sa mga nangyayari noong unang panahon. Okay? So malinaw, the giving of the gift by grace. So we are saved by grace alone. Now, number 6. The scope of the gift. Sino bang sakop ng kaloob? Siyempre, yung mga sheep. No? Mga sheep, mga tupa. Those who belong to the family of God. Diba? Kasama ba tayo sa pamilya ng Diyos? Mukhang mahina yata. Kasama ba tayo sa pamilya ng Diyos? Amen. No, dapat proud tayo. Diba? John chapter 10. Basahin po natin. Mga kapatid. John chapter 10, verse 25, hanggang sa mga sumusunod. Sabi mo dito, Jesus answered them, I told you, ye believe not, the works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But ye believe not, because ye are not my sheep, as I said unto you. Tingnan niyo po, sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi ka naniniwala sa sumampalataya sapagkat hindi ikaw ang aking tumpang. Okay? Ano pang sabi dito? As I said unto you, sinasabi ko sa iyo. Verse 27, ano sabi? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yung sheep pala, yung anak pala ng Diyos, mga kapatid, yun pong sheep, sabi dito, nakikinig talaga yan sa tinig ng ating Panginoon. Amen po? Ano ang tinig ng ating Panginoon? Ano ang tinig niya sa atin? Word of God. Mga salita po ng Diyos. Amen po? Kaya binigyan ng Diyos sa atin yung Word of God. My sheep hear my voice, and I know them. Kilala tayo ng Panginoon. Amen po? Kilala ng Panginoon ang kanya mga sheep. Ano pa sabi dito? And they follow me. Hindi lamang ang sheep nakikinig, kundi ang sheep din ay sumusunod sa kanya. Amen po?
Ganun ngayon po ang ginagawa natin ngayon. Okay? Nakikinig, sumusunod bilang sheep ng ating Panginoon. Okay? The scope of the gift, the sheep, the family of God, the elect, no? The elect, no? Mga hinirang na Panginoon before the foundation of the world. Basahin po natin, mga kapatid. Sa aklat po ng 2 Timothy chapter 1. Kaya kailangan meron tayong ebidensya, no? Sa atin pong pag-aaral ng salita po ng Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 9, ano sabi? Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Kaya pala tayo naligtas dahil ayon sa Kanyang layunin at biyaya ng ating Panginoon, which was given us in Christ Jesus before the world began. Tingnan niyo po, before the world began. Okay? Kaya ang kaligtasan po, mga kapatid, ay nakaplano po sa ating Panginoon. Ang eternal salvation, kasama po ng blueprint ng ating Panginoon. Amen po? Naniwala ba tayo na mayroong blueprint ang Panginoon? Meron. Paggawa lang ng bahay, di ba may mga blueprint? Nakaplano po lahat sa Bishop. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Sino sinasabihan ni Pablo? Brethren, mga kapatid, mga mananampalataya na sa loob ng church. Ano sabi? Because God hath from the beginning chosen you. No? Simula pa daw. Sabi po dito, buhat pa daw sa pasimula, ay pinili na tayo. Saan tayo pinili? Pinili na tayo. Sabi dito, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So una po ang kaligtasan bago tayo sumampalataya sa truth. Amen? Diba? Malinaw po eh. No? Na tayo po ay pinili ng Diyos saan? Sa kaligtasan. Yung kaligtasan na ito po yung eternal salvation. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Now, number 7. The result of the gift. Ano bang resulta ng gift? Diba? New life. Amen po? Bakit new life, Pastor? Diba dati, ang ginagawa natin, puro makamundo. Amen? Ang ginagawa natin, puro kasalanan, walang pagbabago sa buhay. Diba? Merong new life. Merong new creation. New creator. O creator. Tinatawag po ng banal na kasulatan. Okay? New hope. No? New nature. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano sabi? If any man be in Christ, he is a new creator. Sabi ni Pablo, all things are passed away. Behold, all things are become new. So may pagbabago. Tingnan niyo po, marami ngayon mga reliyon, pasok-labas sa simbahan, hindi nagbabago. Totoo po ba yan? Hindi nagbabago. Ganun pa rin. Diba? Bakit po hindi nagbabago? Kasi mali, hindi totoo, hindi tunay na Diyos ang pinaglilingkuran. Diba? So malinaw po yung mga batid. Na lagi lang nila sinasabing Diyos sa bibig. Ngunit, sabi ng Panginoon, ngunit ang puso nila ay malayo sa akin. Puro lang yan, God, Diyos,
na binabanggit. Pero may pagkakaiba. Anong pagkakaiba? Yung pamumuhay. Amen po? Yung pamumuhay. Mga kapatid. Now, the result of the gift, new creation, new nature, new hope. Okay? Now, number 8. Panghuli. The manifestation of the gift. Ano po ba ang kapahayagan ng kaloob sa atin? Ito po yung fruit of the Spirit. Yung 9 fruit of the Spirit. Once na tayo po iniligtas ni Lord, meron na tayong fruit of the Spirit. Diba? Galatians chapter 5 verse 22. Ilan po yun? Siyam. 9 fruit of the Spirit. Basahin po natin, mga kapatid. Galatians chapter 5. Okay? Galatians chapter 5. Tsaga-tsaga po tayo, mga kapatid. Sabi dito ni Pablo, but the fruit of the Spirit is love. O diba? Kaya tayo meron ng pag-ibig sa Diyos. Amen po? Kasi meron na tayong bunga ng Espiritu ng Diyos. May pag-ibig na tayo sa gawain ng Diyos. Amen po? May pag-ibig na tayo sa pagbabasa at pananalangin sa Panginoon. May pag-ibig na tayo na gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Una, love. Ano sunod? Joy. Diba? Nagagalak na tayo sa Lord. Okay? Sino po ba sa atin ang hindi nagagalak sa Lord? Meron po ba hindi nagagalak sa Lord? Para po bigyan ni Lord ng kagalakan. Diba? Di ba lahat tayo may kagalakan sa Lord? Amen po? Huwag na po tayong magpa-disguise. Lahat tayo may joy sa ating Panginoon. Okay? Kung ang joy ngayon laganap dahil sa dishwashing, pero ibang joy na ito ang bigay ng Diyos sa atin. Minsan, punong-puno na tayo ng problema. Minsan, napapagod ka na sa buhay. Subalit, nandun pa rin. Pag ginawa mo ang gawain ng Diyos, nandun pa rin yung joy. Kaya kinanta natin kanina, di ba? Joy unspeakable. Hindi mo masabi na kagalakan sa Lord. Okay? Tandaan po natin, ang joy na ito, hindi mo mapalitan ng anumang mga bagay sa mundo. Amen po? Pangatlo. Anong pangatlo? Peace. Hindi fish. Peace. Di ba? Hindi yung isda, kundi kapayapaan, mga kapatid, sa buhay po natin. Meron ba tayong kapayapaan sa buhay? Amen. No? Di bali nang ganito tayo, basta payapa tayo mamuhay sa Lord. Amen po? Di bali na hindi tayo mayaman, basta tayo mayaman sa salita ng Diyos. Meron tayong peace sa Panginoon. Mahalaga po yun, mga kapatid. Okay, next. Long suffering. No? Pagbabata. Okay? Paghihirap. Ano pa? Gentleness. Kabaitan. Pero nagpapabait sa atin si Lord. Amen po? Hindi tayo. Next. Goodness. Kay Lord galing yan, kabutihan. Pangpito. Faith, pananampalataya. Ano yung pangwalo? Meekness, kaamuan. No? Temperance, pagtitimpi. Yun pong siyam na yun. Against, sabi dito ni Paul, such there is no law. No? Wala ho ibang batas. Lahat po nandito na lahat. Kumpleto na po ito, mga kapatid.
kumpleto, rikado na po ang bunga ng Espiritu ng Diyos na binigay po sa atin. Ang nagbigay po sa atin, hindi po ang pastor, amen? Kundi ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga merong bunga ng Espiritu eh. No? Kaninong Espiritu? Espiritu ng Diyos. Mga kapatid. So, malinaw po na sa atin pong paglilingkod na ito, napakahalaga na makita ho natin, maintindihan natin, yung tinatawag po na gift, kaloob ng ating Panginoon. No? Bago tayo magtapos, ulitin ko po, number 1, the author of the gift, God the Father, the giver of the gift, our Lord Jesus Christ, the nature of the gift, eternal life, the recipient of the gift, sinners dead in trespasses and sins, the giving of the gift by grace, irresistible, the scope of the gift, the sheep, family of God, the elect. 7, the result of the gift is new creation, new nature, new hope. Number 8, the manifestation of the gift, fruit of the Spirit. So malinaw po mga kapatid, if grace is a gift, then none can demand it. Totoo po ba yun? Kung ang biyaya daw ay kaloob ng Diyos, hindi tayo pwedeng mag-demand. Amen? Tama po? Kaya ang kaligtasan eternal, hindi yan dinidemand. No? Hindi po yan ginagawa ng tao, kundi ito po ay gawa ng Diyos, mga kapatid. Okay? Therefore, salvation is by grace, the free gift of God. Tingnan niyo po, malinaw. Dahil kaligtasan pala sa pamagitan ng biyaya, mga kapatid. At ang libreng kaloob na ito ng Diyos sa ating verse. So malinaw po mga kapatid na ang kaligtasan, tandaan po natin, gawa ng Diyos. Hindi po sa performance ng tao, hindi po dahil sa ginagawa ng tao, kundi ito po malinaw na biyaya po ng ating Panginoon. Bago tayo magtapos mga kapatid. Kaya pagka tinanong tayo, ikaw ba ay ligtas na? Ano yung sasagot natin? Amen. Amen by the grace of God. Tama bang sagot yon? Amen. Amen by the grace of God. Sa biyaya ng Diyos, tayo naligtas. Kung alam mo lang ang grace ng Panginoon, biyaya ng Diyos, ang attitude ng isang mananampalataya, honor God and man humble. Humbling. Diba? Lagi mo itinataas si Lord at ang tao ay palaging naibaba. Kasi nga, we are saved by grace alone. Amen. Punin po Panginoon, nawa ay meron tayong natutunan sa mga salita po ng Diyos at sa Kanya lamang ang lahat ng karangalan at kuwalitian sa buhay po namin. Tayo lahat po tumayo, tayo po